Bakit pa kita dinala sa bahay na to? Para pakainin akong basurahan. Sigaw ng asawa ko. Habang sa pilitang kinukuskos sa mukha ko ang mainit na siomay. Ang biyenan ko at ang mga kaibigan niya ay nakaupo lang sa sala. Nagtatawanan at humahalahak. Mabuti nga, raw sa akin. Sabi nila, tahimik kong pinunasan ang mukha ko, pero nang pumunta ang asawa ko sa banyo. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula ron, sa sobrang gulat. Halos, mapatalon sa upuan ang mga bisita namin. Kung pamilyar sa inyo iyong, pakiramdam na sagad na ang pasensya ninyo. At sumisigaw, na ang hustisya ang pagkatao ninyo. Suportahan ninyo ang kwentong ito ng like. At i-share ang inyong opinion sa comments. Malaking bagay ang suporta ninyo. Enjoy listening. Ang hapon ng Sabado na iyon ay mainit at nakapapagod. Nakatayo si Liza sa gitna ng kusina. Naliligo sa mainit na liwanag na hapon. Habang nakatingin sa dalawang kilong giniling na baboy at baka, 50-50 ang ratio. Sakto sa paborito ngang asawa niyang si Ian. 2 beses niyang giniling ang sibuyas para mas pino. Asin, paminta, at walang labis na extenders. Ang amoy ng sariwang karne at spices ay humahalo sa amoy ng lumang libro mula sa sala ang pamilyar at nakapapapagaan na amoy ng ancestral chondo ng kanyang lola. Ang bahay na ito ang kanyang safe space. Ang kanyang kuta, kung saan ang mga pader ay tila nakakaalala pa sa init ng yakap ng taong totong nagmamahal sa kanya. Pero ngayon, naghahanda siyang papasukin ang isang hukbo ng kalaban. Mamayang alas 7 na gabi. Darating ang kanyang biyenan na si Mommy Zenny, kasama ang tapat nitong alagad. Ang dalawang kaibigan na sina Tita Lolit at Tita Nena. Mga babaeng maingay. Walang preno ang bibak. At tapat sa kanilang reyna hanggang sa huling pata ang kanilang kamandag, bumuntong hininga si Liza at nagsimulang makmasang rapper. Bumaksak ang harina sa lamesa na parang maliit na ulap. Sanay na ang nga kamay niya sa ginagawa. Sa loob ng 12 taon niya sa trabaho sa University Library kung saan 5 taon na siyang head ng Filipiniana section natutunan ni Liza na makahanap ng peace of mind sa mapaulit-ulit na gawain. Mag-ayos ng mga index cards. Magsalansan ng mga lumang libro sa shelves. At sa bahay. Ang magmasa. May sarili itong rhythm, parang meditasyon. Pinanipis niya ang dough habang niroroll ito. Sa ilalim ganyang rolling pin. Halos mahing transparent na ang wrapper. Palaging sinasabi ni Ian na ang siomay niya ang the best sa buong mundo. Kasing sarap ngang gawin ni Mama. Pero mas malambot. Sabi ni Ian noon. Nung nagsisimula pa lang ang relationship nila para kay Liza. Yon ang highest compliment. Noon, tinitignan siya ni Ian ng may pagmamahal. Bawat salita niya. Pinapakinggan. Bilip na bilip ito sa katalinuhan at pagiging kalmado niya. Pero nasaan na ang Ian na yon ngayon? Kahit magkasama sila sa isang bahay. Kahit natutulog sila sa isang kama. Ang mga tingin ni Ian ay madalas ng malamig at nanliliit. Sa boses nito, naririnig na ni Liza ang tonong miyanan. Niya mapang autoridad at bawal ang sumagot. Habang gumagawa siya ng perpektong bilog gamit ang baso para sa wrapper. Bumalik ang mag-aalala. 3 taon na ang nakakalipas. Sabay pa silang gumagawa ni Ian ng siomay dito sa kusina. Nagtatawanan. Nakawaya, gamit ang harina. At pagkatapos. Kahit pagod. Masaya silang. Upo sa mismong lamasang ito, habang napapaso pa ang dila. Nakakatatlong serving na agad si Ian. Ikaw ang kayamanan ko, Liza. Sabi nito noon. Habang nakatitik sa kanya. Matalino. Maganda.
Tapos magaling pa magluto. Siguradong magugustuhan ka ni Mama. Pero maling-mali siya. Hindi lang sa hindi siya ginusto ni Mommy Zenny? Mula pa lang sa unang araw? Nakita na siya nito bilang isang kalaban. Isang tahimik na babae. Edukada. May magandang trabaho. At may sariling bahay para sa biyenan niya. Si Liza ang buhay na patunay na ang kanyang pinakamamahal na anak na isang branch manager sa isang car dealership ay nakawala na sa ilalim ng kanyang kontrol. Kaya nagsimula ngang gyera ang biyenan niya. Isang tahimik at nakapapagod na gyera. Puno nga pasaring. Backhanded compliments. At lantarang pambabastos, patuloy sa pagibalo ni Zero Siomay si Liza. Pantay-pantay. Maayos. Parang mga sundalong, nakapila, bawat paktiklop. Niya sarap ay isang maliit na aktong pagre-rebelde. Isang tahimik na protesta. Patutunayan niyang magaling siyang may bahay. Magluluto siya ng perfect na dinner. Gagawin niya ang lahat para maging maayos ang gabing ito. Para walang masabi si Ian. Kamakailan kasi. Mabilis nang mag-init ang ulo ngang asawa niya, kahit maliit na bagay. Nagiging issue. Medyo maalat na sabaf. Remote control na wala sa pevesto. Kahit ang random. Napagtawag nung kaibigan ni Liza sa cellphone. Inisip na lang ni Liza na baka pagod lang si Ian sa trabaho. Pero sa totoo lang, alam niya ang totong dahilan. Nagbabago na si Ian dahil sa nanay nito. Sinisip-sip ng asawa niya ang lahat ng reklamo. Inis. At galit ng nanay nito sa mundo at higit sa lahat. Ang galit nito kay Liza nang matapos niya ang huling piraso. Nilagay niya ito sa steamer para i-ready. May isang oras pa bago dumating ang mabisita. Kailangan pa niyang mag-ayos ng lamesa. Gumawa ng side dish. At magayos nung sarili. Pumunta siya sa sala. Nakita niya si Ian na nakahilata sa sofa. Nakatutok sa cellphone. Hindi man lang ito lumingon. Ready na ba lahat? Tanong ni Ian. Nakatingin pa rin sa screen. Tapos ko na balutin. Iced tea steam ko na lang at tatapusin iyong salad. Galingan mo. Mori, huwag mo kong ipahiya. Pinagmalaki ni Mama sa lahat kung gaano kasarap ang siomay mo. Sadya pang pupunta rito, sina tita, lolit para tumikim. Walang suporta sa boses niya. Babala lang, halos isang banta. Tahimik na lang si Liza. Ano pa nga bang isasagot niya? Pumasok siya sa banyo para makpalit ng damit. Binuksan niya ang gripo. At ang tunog ng tubig ay panandalyang lunod sa mga naglalaro sa isip niya. Tumingin siya sa salamin. 32 years old. Pagod ang mga mata. May maliliit na wrinkles. Sa gilid na galabi. Saan na napunta iyong masayang? Babay na minahal ni Ian noon. Nawala na siya sa mass and mood swings ni Ian at sa manipulation ng biyenan niya. Bumuntong hininga ng malalim si Liza. Hindi. Magpapakapakatatak siya ngayon. Sasalubungin niya silang ngiti. Papakainin ng masarap. At papasa siya sa exam na ito. Para kay Ian. Para sa pamilya nilang malapit ng gumuho. Hindi niya paalam na ang gabing ito ay hindi lang isang exam. Ito na ang turning point. Ang gabi kung kailan magbabago ang buhay niya forever. Eksaktong alas 7. Tumunog ang doorbell. Matalim at mapilit. Parang hudyat ng simula ng gyera. Napatalon si Liza. Habang inaayos ang mantel sa hapakainan. Tiningnan niya ang sarili sa salamin ng lumang kabinet. Simpleng blue na dress. Nakapusot ang buhok. Light makeup. Kalmado. Anda sa depensa. Nang marinig ang doorbell. Patakbong pumunta si Ian sa pinto. Tuwang-tuwa. Parang ilang taon, niyang hindi nakita ang nanay niya. Kahit pa 5 beses silang makausap sa telepono araw-araw. Mommy, buti nakarating kayo.
Pasok po. Pasok. Ang gaboses sa may pinto ay parang palengke. Maingay. Puno ngang kumpiyansa. Sinakop ahat ang buong bahay. Unang pumasok sa sala si Mommy Zenny. Punong ginto ang katawan. May singsing sa bawat daliri. Malalaking earrings. At makapal na kwintas. Mukha siyang donya sa isang lumang pelikula. Nakasmit ang kanyang makakapal na red lips. At ang maliliit niyang mata ay agad nakskan sa buong kwarto. Nagahanap NG Mali. Kasunod niya. Parang mga alalay. Sina Tita Lolita Tita Nena. Kasing edad at kasing katawan din niya. Suot ang mga damit na may matitingkad na animal prints. Hello. Manugang. Pabirong sabi ni Mommy Zenny. Iniharap ang pising amoy heavy perfume at hairspray para magbeso. Asikasuhin mo ang nga bisita natin. Gumiting pilit si Liza. Pinipigilang mainis. Magandang gabi po. Mommy Zenny, Tita Lolit, Tita Nena, tuloy po kayo. Upo po. Naku. Liza. Ang cute naman ng tsondo mo. Sabi ni Tita Lolit. Habang pinapasadahan ng daliri ang makinis na lamesa. Halatang sinusuri ng alikabok. Medyo maalikabok nga lang. Hindi yan alikabok. History yan. Singit ni Tita Nena sabay hagihik. Ancestral yata. Tong macharpet? Niya antik na. Naikuyom ni Liza. Ang mga kamao niya sa ilalim ng lamesa. Totong antik ang mga carpet. Niya mga hand-woven Persian carpets. Pagaling sa lola niya. Na mas mahal pa sa pinaksama-samang gamit. Sa bahay ng babaeng ito, pero ang mag-explain sa kanila ay parang nagtuturo ng physics sa mga pusa. Wala ring epekto. Ang galing po ng taste ninyo. Tita Nena. Kalmadong sagot ni Liza, mga antika nga po? Talaga ito. Nakatinginan ang mga babay. Hindi alam kung paano magre-react. Napansin ni Ian ang tensyon kaya sumingit siya. Ma, ano pang hinihintay ninyo? Upo na po kayo. Nahanda si Liza ng masarap na dinner. Mapapawaw kayo. Naupo ang nga bisita. Pero patuloy pa rin sa pag-inspekte ng bahay. Tumingin sila sa mga bookshelf. Sa mga picture frames. At sa mga kurtina, feeling ni Liza. Isa siyang display. Sa museum na hinuhusgahan ng mga mapanlait na kritik. Ang dami mo namang libro. Punani, Mommy Zenny, sino ba nagbabasa? Niyan sa panahon. Ngayon, sana bumili ka na lang mabagong kurtina. Namumutla na o. Gusto ko po itong makurtinang to. Kalmadong sagot ni Liza. Pumapasok kasi iyong natural light. Sa pagkataong ito. Napatingin si Liza sa asawa niya. Nakaupo si Ian sa tabing nanay nito. Nakatingala ito sa mga matang nanay niya. At ang mukha. Niya ay mukha ngang. Isang batang takot mapagalitan ngang teacher. Hindi man lang siya. Ipinaktanggol. Hindi man lang sinabi na bahay nilang dalawa, yon at kurtina, nilang dalawa yon, tahimik lang siya. At ang pananahimik na yon ay mas maingay pa sa anumang salita. Parang may yelong bumalot sa puso ni Liza. Bigla niyang naalalang, nangyari kahapon. Piyanes ng Kepinun. Umalis si Ian para tulungan daw ang kaibigan sa garahe. Nakadalasan. Ay excuse lang. Para uminom. Nag-general cleaning si Liza. Habang nagayos ng mga lumang gamit sa bodega. May nakita siyang isang nakakarton. Na box na walang label. Nanay ang kuryosidad niya. Pagbukas niya. Sa ilalim nga lumang damit. Nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanya. May ilang balot ng adult diapers at isang tube ng ointment para sa rashes. Ilang segundo siyang natulala. Hindi makapaniwala. Si Ian, ang matipuno at confident niyang asawa. Wala siyang napapansin kahit ano.
Pero biglang na-connect ang mga maliliit na detalye na dati binabalewala niya lang. Iyong takot ni Ian na matulog sa ibang bahay o mag-overnight. Iyong pagtanggi niya sa 2-day staycation na napanalunan ni Liza. Iyong kakaiba niyang habit na laging natutulog sa pinakagilid ng kama. Halos mahulog na, at iyong biglang pag-init ng ulo kapag sinusubukan ni Liza na pag-usapan ang mga personal na bagay. Lahat. Biglang nakasense. Iyon ang sekreto niya. Ang sakit at kahihiyan na pinilit niyang itago. Kahapon. Naramdaman ni Liza ang matinding awa at lembing para sa asawa. Maingat niyang binali ang box sa pwesto nito at nangakong hindi niya ipapahalata na alam niya ang sikreto nito. Mas magiging masikaso pa siya. Mas iintindihin niya. Tutulungan niya ito kapag handa na itong mag-open up. Pero ngayon, habang nakatingin sa maamong mukha niyan, sa harap ngang nanay nito, habang hinahayaan nitong bastusin at hiyain, siya sa mismong bahay niya, nawala ang lahat ng awa. Napalitan ito nga malamig. At nakapapasong galit. Oh! Ano pang hinihintay natin? Basak ni Mommy Zenny sa katahimikan. Ilabas mo na yang pinagmamalaki mong siomay. Manugang, tingnan natin kung worth it ba. Ang pahihintay. Tahimik na tumayo si Liza at pumunta sa kusina. Diretso ang likod niya. Ramdam niya ang tingin nilang apat ni Ian. Nanay nito. At NGM kaibigan nito. Lahat sila. Naghihintay ng show. Naghihintay na pumalpak siya. Inilabas niya ang bagong steam na siomay. Mabango. Mainit. At mukhang perpekto. Gumawa siya gaya ng isang makina. Pero isa lang ang nasa isip niya. Alam ni Ian na ganito ang ugali nila. Dinala niya sila rito para panorin kung paano nila ako durugin. At hinahayaan niya lang, parang bubo na bumaon sa balat niya. Ang isiping yon, inayos niya ang plating. Nilayan ng garnish na green onions, chili garlic, at kalamansi. Perfect ang itsura sa labas, pero kung ano ang nararamdaman niya sa loob. Walang may pakialam. Binuhat ni Liza ang serving dish. Dahan-dahan. Humarap sa sala, magsisimula na ang palabas. Pagpasok ni Liza dala ang gumusok na serving dish ng siomay. Sandaling tumahimik ang buong kwarto, kahit si Mommy Zenny at ang mga kaibigan nito ay napatigil. Hindi maitago ang kuryosidad sa masterpiece na niluto niya. Ang siomay ay pantay-pantay. Maayos. Manipis ang balat pero hindi punit. At halatang malaman ang loob, nilapag ito ni Liza. Sa hitna la mesa ng may dignidad. Kain na po tayo. Kalmado. At pantay na sabihin niya. Pero kung pakinggan mong mabuti. May halong lamig sa boses niya. Nauna si Ian na kumuha ng malaking serving. Tuwang-tuwa. Siya, o ma. Tikman ninyo na. Sabi niya. Sabay usok ng plato kay Mommy Zenny. Sabi ko naman sa inyo. Magaling magluto. Si Liza Tinitigan ni Mommy Zenny ang siomay ng may pagdududa. Kumuha ng isa. Hiniwa sa gitna. Ininggod-anggod ang ilong para amuyin. Bago isinubo. Ang inuya niya ito ng mabagal. Parang isang professional food critic na naktetest ng mamahaling wine. Nakatingin lang sina tita, lolit at tita Nena. Naghihintayng hatol. Pwede na. Nakakain naman. Sabi ni Mommy Zenny. Sabay kagatlabi. Kaya lang. Sobrang nipis ng wrapper. Ang totoong siomay. Dapat medyo makapal ang balat para hindi tumagas iyong juice. Tingnan mo. Nakakadudurok-durok na Tahimik lang si Liza. Kahit alam niyang, perfect ang kapal ng wrapper niya, ni isang piraso. Walang nahiwalay. Habang inistim. Masarap naman. Singit ni Tita Lolit.
Nanakokalima na agad? Ang juicy na eh. Nagahanap ka lang gutas. Zeny, nga pala Liza. Anong leaves? Ang nilagay mo dito? Green onions. Green onions po. Kalmadong sagot ni Liza. At konting kinchay para pampabango. At doon na sumabog ang lahat. Ang salitang kinchay ay naging parang red flag sa isang toro para kay Ian. Padabog ni Yang. Pinaksak ang tinidor. Niya sa plato. Ang lakas ng tunong maka sa porselana. Nakakabingi. Kinchay. Tanong niya. Nagiba ang boses niya naging matigas at galit. Naglagay kan kinchay dito. Naguguluhang tumingin si Liza sa kanya. Aw! Konti lang naman. Para pampalasa. Dati naman. Dati. Naktitiis ako. Sigaw ni Ian. Sabay tayo mula sa upuan. Naktitis. Ako kasi ayaw kong ma-offend ka. Pero sumosobra na eh. Alam mong bata pa lang ako. Sukang-suka na ako sa kinchay. Iyong mama ko. Tinuro niya si Mommy Zenny. Nabiglang. Umarte na parang inaapi. Iyong mama ko. Kailanman. Hindi naglagay niyan sa pagkain kasi alam niya kung anong ayaw ng anak niya. Natihilan si Liza. Pilit niyang inaalala. Sinabi ba talaga ni Ian na ayaw niya sa kinchay? Parang may malabong. Alala siya nga usapan nila. Pero sigurado siyang hindi ganun kagrabe. Ang sinabi nito, in fact, pinuri pa nga nito minsan. Ang pansit. Niya na maraming kinchay. Iyan. Wala akong matandaan na sinabi mo sa akin yan. Mahinang sagot ni Liza. Ramdam niya. Ang pamumutla niya mukha niya. Wala kang matandaan. Sarkastikong tawa ni Ian. Siyempre. Wala kang matandaan? Kasi ang iniisip mo lang. Iyong makamalikabok mong libro. Nakikinig ka ba talaga kapag kinakausap kita? O puro nobela at tula lang ang nasa utak mo? Agad namang sumauso si Mommy Zenny. Sabi ko na nga ba sa'yo? Anak, naginarte nitong. Sabi sa mga kaibigan. Wala siyang pakialam sa'yo. Hindi kaniya pinapahalagahan. Ang totoong asawa. Kabisado ang bawat gusto at ayaw ng asawa niya. Ito, puro pa intelekwal lang ang alam. Totoo yan? Sang-ayon ni Tita Nena. Sabay layong ang plato niya. Dapat nirerespeto ang asawa. Ang gusto niya. Batas. Kung ayaw niyang kinchay. Dapat walang kinchay sa bahay. Lutang si Liza sa biglang atake nilang lahat. Tiningnan niya ang namumulang. Mukha ni Ian sa galit. Ang nakdiwang na mukha ng biyenan niya. At ang mapanghusgang tingin ng kaibigan nito at na-realize niya. Hindi ito aksidente. Plano ito. Isang setup na pinag-isipan at pinag-praktisan. Hindi tungkol sa kinchay ang away na to. Tungkol ito sa kanya. Naghahanap lang silang dahilan para hiyain siya. Para ilagay siya sa lugar niya at nakahanap silang timing. Pwede naman kitang igawang bago na walang kinchay. Pautaw na sabi ni Liza. Isang desperadong paraan para isalba ang gabi at ang relasyon nila. 10 minute lang. Tiningnan siya ni Ian ng may matinding pandidiri. Halos hindi. Makahinga si Liza. Hindi ko kailangan ng pabor mo. Maring sabi niya. Hindi ko kakainin iyong nilutong taong. Walang respeto sa akin. Sinira mo ang buong gabi? Sinira mo iyong dinner na gusto kong ibigay kay Mama? Naksalita siya na parabang siya hindi si Liza ang nakpakahirap ng buong hapon sa kusina para lang magustuhan sila. Na parabang siya ang nakaupo ngayon at pinuputak tanga walang kwentang akusasyon. Yumuko si Liza. Nakatitik sa plato niya. May nakabara sa lalamunan niya. At umugong ang tenga niya. Nararamdaman niyang gumuguho na ang mundo niya. Ang malit na safe space na matagal niyang gabinwo. At ang pinakamasakit, ang sumisira
nito ay ang mismong taong. Pinag-alayan niya ng lahat, ang tensyon na matagal nang nakabaon. Sa buhay mag-asawa nila ay tuluyan ng sumabog. Ang apoy nito ay nakapapaso at walang. Sobrang bigat ng hangin sa sala. Parang pwede mo itong hiwain. Ne kutsilyo, si Ian. Lalong ginagatungan ng sarili niyang galit at ng tahimik na suporta ng nanay niya. Ay patuloy sa panunumbat. Naglalakad-lakad siya sa paligid ng lamesa. Parang hayop na binabakuran. Ang biktima niya, bawat salita niya, puno na lason. 3 taon, sigaw niya. Kumukumpas pa ang mga kamay. 3 taon na tayong nagsasama? Pero hindi mo pa rin alam ang basic na bagay. Kung ano ang gusto ko. Kung ano ang ayaw ko, wala kang pakialam. Buhay ka sa sarili mong mundo. Kasama niya, libro mo. Inisip mo porket matalino ka. Pwede mo nang gawin lahat ng gusto mo. Panay ang tango ni Mommy Zenny. Nagbuhos panggos sa apoy. Tama yan. Anak, sabihin mo sa kanya lahat, baka sakaling pumasok sa utak niya. Day 1 pa lang. Nakita ko na, hindi kayo talo. Colt siya. Mayabang. Katulad ng mga edukada diyan. Feeling niya porket sa library nagtatrabaho. Mas matalino na. Siya sa lahat, pero pusta ko. Magprito man lang ang itlog. Susunugin pa niya. Magaling po akong magluto. Hindi na napigilan ni Lisa. Nagangat siyang tingin. Nanginginig ang boses niya. Pero pinilit niyang maging matatag. At ikaw? Iyan, palagi mong pinupuri ang luto ko. Hanggang ngayon lang yon. Kasi naawa ako sa iyo. Sagot-agad ni Ian. Inisip ko na lang. Nag-effort ka naman, kahit palpa. Bakit ko pa offendin? Pero dapat pala. Umpisa pa lang sinabi ko na sa'yo, lason yang mga niluluto mo. Nakatinginan sina Tita Lolit at Tita Nena. Sabay arte ng awa, kawawa naman si Ian. Buntong hininga ni Tita Lolit. Nagtitisong pobre. Akala pa naman namin perfect ang pamilya ninyo. Anong perfect? Sabat ni Tita Nena. Kung hindi marunong makiramdam ang asawang babae sa asawang lalaki, hindi pamilya yan. Sila lang. Palipat-lipat ang tingin ni Liza sa kanila. Ang ngamuha nila na nagmamantika sa kinain nilang siyomay at puno ngang kayabangan. Ay nakasusuka. Tumingin siya sa asawa niya. Nagahanap siyang kahit kapiranggot na lambing na natitira. O kahit man lang pakaalinlangan. Sa mga sinasabi nito, pero wala. Malamig at galit na ang mga mata ni Ian. Ian, itigil na natin tong sirkus na to. Pakiusap ni Lisa. Halos nagmamakawa. May magabisita tayo. Nandito yung mama mo. Ano ngayon kung nandito si mama? Putol ni Ian. Mabuti nga para makita niya kung sino ba talaga ang pinakasalan ko. Binalan na niya ako eh. Sabi niya. Ana. Hindi natin siya kaure. Hindi kaniyan maintindihan. Ako lang tong si tanga. Hindi nakinig. Akala ko kasi pag-ibig. Ganyan-ganyan. Dinampot ni Ian ang baso ng whiskey mula sa lamesa na sinadyapang. Dalhin ni Mommy Zenny at tinungga ito ngang isang inuman para sa pag-ibig, ang sigaw niya. Sabay baksak na baso sa lamesa. Na parang sa pelikula, naramdaman ni Liza na may tumulong luha sa pisngi niya. Mabilis niya itong pinunasan. Umaasang walang nakapansin, pero walang nakakalusot sa mga mata ni Mommy Zenny. Ayan, umiyok na. Mapangasar na sabi ngang biyenan niya. Konting kibot. Iya agad. Manipulator. Dadaanin ka pa sa awa. Iyan. Huwag kang magpapadala diyan. Magpakalalaki ka. Sa sandaling iyon. May nagbago sa loop ni Liza. Ang awa sa sarili.
ang takot, ang kagustuhang mag-explain, lahat iyon. Biglang nawala. Napalitan ng isang malamig at kalmadong pag-obserba. Tiningnan niya ang makataong ito na, parang makapangit na, insekto sa museum. Ayan ang biyenan niya. Isang gagamba, na naghahabi, na mga kwento at manipulasyon. Ayan ang mga kaibigan nito. Mga langaw na umaaligid at sumasaksa sa gulo. At ayan siya. Si Ian. Isang papet na sunod-sunuran sa mga pisi na hawak ng nanay niya. Bigla niyang naalala ang sinabi ne sarili niyang, Mama Susan. Bago pa sila ikasal, pagkatapos nitong makilala si Ian. Sinabi enge mama, niya Liza anak. Mabait namang bata yang si Ian. Pero sunod-sunuran, ang maganyang klase ng laki. Kailangan ng malakas na kamay na mag-guide sa kanya. Ang tanong lang, kaninong kamay ang susundin? Niya sa'yo ba? O sa nanay niya? Hindi biniyan ng pansin ni Liza ang mga salitang yon noon. Akala niya, normal lang. Napag-aalala, nega nanay, yon. Ang bulag niya pala. Okay. Sabi ni Liza. At laking gulat niya kung gaano kakalmado ang boses niya. Naintindihan ko na. Masama akong asawa. Walang kwentang may bahay. At hindi ako deserving sa isang perfect na lalaki na katulad mo. Ian, ano na ngayon? Gusto mo bang hiwalayan? Annulment. Gulat na gulat si Ian sa tanong na iyon. Hindi niya inaasahan ang reaksyon ni Liza. Sa utak niya, dapat iya si Liza. Magmamakawa at mangangakong magbabago. Hiwalayan. Nalilitong ulit ni Ian. Bakit agad hiwalayan? Gusto ko lang naman na marealis mo o yung mga mali mo. Para matuto kang girespeto, ako at iyong mama ko. Gusto ko namang matuto kang maging matanda. Sagot ni Liza. Diretsong nakatingin sa mga mata niya. Gusto kong matuto kang panindigan ng mga salita at desisyon mo. Imbis na, nagtatago ka. Sa palda na nanay mo. Napatalon si Mommy Zenny sa kinaupuan niya. Parang kinagat ng ahas, ang kapal na mukha mo. Sigaw niya, ang anak ko. Totoong lalaki yan. Ikaw ang naninira sa kanya. Binibwisit mo siya mula umaga hanggang gabi. Hindi ko siya binibwisit. Sagot ni Liza. Hinihiling ko lang na maging asawa ko siya. At hindi anak ninyo. Pero mukhang masyadong mahirap na gawain yon para sa kanya. Tumayo siya mula sa lamesa. Palagay ko. Tapos na ang dinner natin. Pasensya na po. Nga bisita. Kung hindi ko na-met ang expectations ninyo. Saan ka pupunta? Hinarangan ni Ian ang daan niya. Hindi pa tayo tapos. Pero ako, tapos na. Matigas na sabi ni Liza. Ayoko nang maging patnang, palabas na to. Sinubukan niyang umiwas. Pero hinawakan siya. Ni Ian sa braso. Bumaon, ang nga daliri nito sa balat niya. Kasing higpit ng bakal. Wala kang pupuntahan hanggat hindi ko sinasabi. Mading sabi ni Ian, bitawan mo ko. Mahinang sabi ni Liza, nasasaktan ako. Ako rin naman, nasasaktan. Sigaw ni Ian sa mismong mukha niya. Iniisip mo ba na masarap sa pakiramdam na malamang pinakasalan ko iyong babaeng walang pakialam sa akin? May kabaliwan na sa mga mata ni Ian. Narealize ni Liza na nawawala na sa kontrol ang sitwasyon. Tumingin siya sa biyenan niya. Naghahanap ng tulong. Pero nakangiti lang ito habang nanonood. Gustong-gusto nitong makita kung paano pinapasunod ng anak niya ang nakmamatigas nitong asawa. Ang gabing ito ay naging isang bangungot. At hindi makita ni Liza kung paano siya makakatakas. Lalong humigpit ang hawa ni Ian sa braso ni Liza. Sinubukan niyang pumiglas. Pero paralisado siya. Sa lakas ng asawa.
nakatitig si Ian sa kanya mula sa itaas. At ang mga matang, dati puno ng pagmamahal, ngayon ay nagliliyap sa galit na may halong childish na katigasan ng ulo. Sabi ko, hindi pa tayo tapos. Pag-ulit niya, dahan-dahan ang bawat salita. Upo ka diyan at makikinig ka. Kinalatkat niya. Si Liza pabalik sa lamesa at sa pilitang pinaupo. Sina Mommy Zenny at ang mga kaibigan nito ay masayang nanonood. Sa mga mata nila, hindi biktima ngang pang-abuso si Liza. Isa siyang rebeldeng katulong na ibinabalik sa lugar ng kanyang amo. Ayan, mas mabuti. Kampanteng sabi ni Ian. Sabay bitaf sa braso ni Liza. Namumula na ang balat niya sa sobrang higpit ng hawak. Ngayon, mag-usap tayo bilang mga matatanda. Nagbuhos ulit si Ian ng whiskey, pero hindi niya ininom. Nilapak niya lang ito sa harap niya. Parang simbolo ng kapangyarihan niya. Tingin mo ba? Tungkol lang to sa kinchay. Simula niya. Lumalakas na naman ang boses. Hindi. Last straff na to. Naalala mo ba nung pumunta tayo sa birthday ni Tito Boy last year? Ha? Tumango si Liza. Naalala niya ang araw na yon. Naalala mo ba yung ginawa mong eskandalo? Patuloy niya. Nakiusap si mama na samahan mo siyang pumili ng damit. Yon lang. Pero anong sinabi mo? Kesyo madami kang trabaho sa library mo. At wala kang time sa mga walang kwentang bagay. Hindi yon totoo. Mahina pero malinaw. Nasagot ni Liza. Tumawag ang mama mo ng alas 9 ng umaga at inoobliga akong samahan siyang mag-shopping. Pero submission namin ng annual report tanon. Sabi ko, mo alas 3 pa ako piyada. Binabaan niya akong ng telepono. Tapos tumawag siya sa'yo para sinungaling. Inampas ni Ian ang lamesa. Napatalo ng maplato, ayaw mo lang sumama. Nandidiri ka sa pamilya ko. Tingin mo sa sarili mo. Mas mataas ka sa amin, kasi kami simpleng tao lang. Hindi kasing talino mo, ngayon mo lang sinasabi yan. Sagot ni Liza. Nararamdaman niya ang takot na unti-unting pinapalitan ng malamig at nakabibinging kamanhidan. Noong araw na yon, ikaw pa mismo nagsabi na baka uminit lang ang ulo ng mama mo. Sinabi ko yon kasi naawa na naman ako sa iyo. Sigaw niya. Inisip ko. May siya. Papalakpasin ko. First time. Pero paano noong New Year? Naalala mo nung New Year? Paano niya makakalimutan? Nakplano silang mag-celebrate ng New Year nang silang dalawa lang sa bahay. Nagluto si Liza. Nag-set up ng candles. Pero pagsapit alas 10 gabi. Tumawag si Mommy Zenny. Umiyak. Tumaas daw ang BP niya. At takot siyang maiwang mag-isa. Si Ian. Walang salisalita. Umalis agad para puntahan siya. Bumalik lang siya kinabukasan ng umaga. Mukhang guilty at amoy barbecue at ulam mula sa bahay ng nanay niya. Masama ang pakiramdam ni Mama nun. Sigaw ni Ian. Parang nababasa ang isip niya. Pwede siyang mamatay nun. Tapos ikaf. Anong ginawa mo? Nagtampo ka kasi nasira ang romantic date ninyo. Ang selfish mo. Hindi nagagabuhay ang mama mo. Kalmadong sagot ni Liza. Ang BP niya ay 140/90. Tumawag ako. Sa emergency desk ng barangay na sabi mo tinawagan mo. Sabi nila, wala daw silang na-receive na call mula sa inyo. At doon sa mga pictures na pinost ng mga tita niya nung madaling araw na yon, ang sasaya ninyo pang naksi, celebrate at nagkakaroke. Bumaksak ang nakabibinging katahimikan sa kwarto. Namutla si Mommy Zenny. Hindi niya inaasahan na chincheck pala ng manugang niya ang makasinungalingan niya. Sinusubaybayan mo ba ko? Galit na tanong ni Mommy Zenny. Gusto ko lang malaman kung okay na kayo. Kibit balikat ni Liza. Tutol.
Hindi man lang naisip ng asawa kong i-update ako. Mukhang nalito. Si Ian, nakalimutan yata niya ang parteng yon ng kwento. Pero mabilis siyang nakabawi. Ayaw ka kasing pag-alalahanin ni Mama. Palusot niya, sabi niya. Umayos na daw pakiramdam. Niya kaya pinilit. Niya kong magstay. Para hindi ako mapagod. Sa bayahe pabalik. Iniisip niya ang kapakanan ko. Na hindi mo magawa. Bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Kasinungalingan. Pero kasinungalingan na siya mismo. Pinaniwalaan na niya. Binabago niya ang pas nilang dalawa on the spot ginagawa niyang halimaw si Liza. At santang martir ang nanay niya. At habang patuloy siya sa pagsasalita. Lalong naging malinaw kay Liza ang lahat. Hindi asawa ang kasama niya sa bahay. Anino ito na nanay? Niya, isang lalaking walang sariling opinyon. Walang sariling desisyon. Walang sariling lakas. Naalala, niya. Ulit iyong nakita. Niya kahapon sa bodega. Iyong mga adult diaper sa kahon. Noong una. Naawa siya. Pero ngayon. Ang awa ay napalitan ng ang pandidiri. Hindi lang pala siya pisikal na mahina. Moral na mahina rin siya. Ang kondisyon ni Ian sa paghihi sa kama ay hindi lang simpleng sakit. Simbolo ito ngang kawalan niya ngang kontrol sa sarili niyang buhay. Hindi siya kayang mag-set ng boundaries. Hindi siya kayang maging lalaki. Umaasa lang siya sa nanay niya sa lahat nega bagay. Ang nanay niya, ang nagiging saklay niya, ang proteksyon niya, ang excuse niya, at si Liza, siya lang hang convenient. Libreng nursa. Cook. At sponsor na pwedeng hiyain paminsan-minsan. Para lang maramdaman, nang mag-ina na may kapangyarihan sila. Alam mo, Ian. Panimula ni Liza. Sobrang kaumado. Enihe, boses niya. Tama ka. Totong masama nga akong asawa. Natigilan si Ian. Hindi niya alam kung paano makre-react. Masyado kasi akong naging pasensyosa. Patuloy ni Liza. Nakatitik sa mga mata niya. Masyadong maunawain. Masyadong mapagbigay sa pagiging isip bata mo. At sa nakakasakit mong pagiging dependent sa nanay mo. Ang naging mali ko, akala ko lalaki ang minahal ko. Ang totoo pala, ang kasama ko sa bahay ay isang maliit at takot na bata na hindi makagalaw kung walang approval ng mama niya. Namula si Ian sa galit. Tumahimik ka. Ungol niya, wala kang karapatang magsalitang ganyan. May karapatan ako. Dahan-dahang tumayo si Liza mula sa upuan. Ngayon, hindi na siya tinangkang pigilan ni Ian. Kasi totoo to. At alam mong totoo. Tumingin si Liza sa biyenan niya. Na namimilipit na ang mukha sa galit. At kayo, Mami Zenny, hindi kayo nakapagpalaki ng laki. Ang napalaki ninyo, isang copy-paste na sarili ninyo, isang makasariling manipulator. Congratulations! Nanalo na kayo. Sa inyo na siya. Bumbuwa. Tumalikot si Liza at naglakad papunta sa kwarto nila. Hindi na siya takot. Sa loob niya. May isang malamig. Nakamanhidan na mas matapang pa sa kahit. Anong takot? Alam niyang, hindi pa tapos ang gabing ito. Ang pinakamatinding pambabastos ay mangyayari pa lang. Pero alam din niyang pagkatapos nito, hindi na siya babalik sa dati. Pagdating ni Liza sa pintong kwarto nila, biglang natauhan si Ian. Tumakbo ito at hinabol siya. Hinawakan niya ito sa balikat at marahas na iniharap sa kanya. Ang mukha niya ay nanginginig sa matinding galit. Ang nga binitawang salita ni Liza na isip bata siya at sunod-sunuran sa nanay. Niya ay tumama mismo sa ego niya. Mas masakit pa ito kaysa sa kahit anong sigaw o iyak. Tingin mo ba pwede ka nalang umalis ng ganun-ganun?
Bulong niya na nanggigil. Sasabihin mo sakin lahat nege yon. Tapos tatalikuran mo ko. Hindi pwede. Pagbabayaran mo ang sinabi mo. Kinalatkat niya ulit, si Liza pabalik sa sala. Sa gitnaeng hapagkainan na, parang iniharap sa korte, si Mommy Zen yatang mga kaibigan niya ay nakatingin. Kuryosong-kuryoso. Parang mga manonood sa VIP section ng isang pelikula. Mag-sorry ka. Utos niyan. Tinutulak siya palapit sa lamesa. Mag-sorry ka sa nanay ko. Ngayon na, wala akong dapat ihingi ng sorry. Matigas na sagot ni Lisa. Nagsabi lang ako nung toto. Toto. Nanggagaliting sagot ni Ian. Gusto mong toto? Ipapakita ko sa'yo ang toto. Iginala niya ang tingin niya sa lamesa. Ang mata niya ay huminto sa platong siomay na halos hindi nabawasan. Ito ang toto mo. Sigaw niya. Tingin mo ba magaling kang mag-asikaso ng bahay? Tingin mo may kakain nitong basurahan mo? Dinampot niya ang isang platong puno ng siomay iyong mismong kinuha niya nung una at sandaling tumigil. Nakita ni Liza ang isang desisyon sa mga mata niya. Naramdaman niyang may masama at hindi na may babalik na mangyayari. Kusang umatras ang katawan ni Liza para umiwas. Pero huli na ang lahat. Kahit aso. Hindi kakainin tong siomay mo. Sigaw niya. At kasunod ng linyang iyon na puno ngang matinding galit. Lumipat ang plato. Hindi nakailak si Liza. Ang mainit at malakit na siomay. Na may kasama pang chili garlic at toyomansi. Ay tumamang direkta sa mukha niya. Ang porselanang plato. Buti na lang. Ay lumakpas sa kanya. Pumaksak ito at nabazag. Zapada sa likod niya. Kumalat ang magabubok sa sahig. Nakakabinging katahimikan ang sumunod. Nakatayo si Lisa. Nakapikit at parang bingi. Sa mukha niya. Sa buhok niya. At sa asul niyang damit. Tumutulo ang toyo at mantika. May dumikit pang isang piraso ngang wrapper sa pisngi niya. Amoy na amoy niya ang baboy. Bawang. At kimchi. At sa gitna ngang katahimikang iyon, may tumawa. Nung una, mahina at pinipigilan. Tapos, palakas ng palakas. Si Mommy Zenny, humahalahak siya. Nakatingala pa. Habang tinuturo si Liza gamit ang daliring may pulang nail polish, ang malalaking gintong hikaw niya ay umalok kasabay ngang nakakainis niyang tawa. Mabuti nga sayo, sigaw niya sa pagitan ng tawa. Nakuha mo rin ang nararapat sayo, agad namang nakisali sina Tita Lolit at Tita Nena. Naktawanan sila. Tinatakpan pa ang bibig. Pero nanginginig ang mga balikat sa tuwa. Sarap na sarap sila sa pagkakapahiya ni Liza. Nag-enjoy sila. Dahan-dahang inangat ni Liza ang kamay niya. At inalis ang kapirasong siomay sa pisngi niya. Tiningnan niya ang daliri niyang puno ang mantika at toyo. Tapos, tumingin siya sa asawa niya. Nakatayo siyan. Mabilis ang paghinga. Pero may nitiyan na satisfaksyon na pandidiri sa muka niya. Nagawa niya, tinawid niya ang huling linya. Kung saan wala ng babalikan, wala ng pagmamahal, wala ng respeto, at wala na ring pagiging tao. Winakasan niya si Liza, pinahiya niya ito sa harap ng nanay niya at mga kaibigan. Ginawa niya siyang katatawanan. Bakit pa kita dinala sa bahay na to? Sigaw niya ulit. Lumalapit sa kanya para pakainin ako ng basurahan. At dahil wala na siyang mahanap na plato, dumampot siyang dakot ng siomay mula mismo sa serving dish. At sa pilitang kinuskos ang mga ito sa mukha ni Liza. Sa buhok niya. Salig niya. Oh, ayan, kainin mo yang niluto mo, baka sakaling matuto kang maglutong mayos. Pumalakpak si Mommy Zenny. Very good, anak.
Yan ang tunay na lalaki. Dapat matagal mo na siyang tinuruan ng leksyon. Hindi lumaban si Lisa. Nakatayo lang siyang parang estatwa. Hinahayaan si Ian na gawin ang lahat ng gusto nito sa kanya. Sa loob niya, patay na ang lahat. Wala na siyang maramdamang sakit o galit. Isang malamig at blangkong pakiramdam na lang ang naiwan. Tumingin siya lampas kay Ian. Lampas sa mga mukhang nagtatawanan at punong galit. Nakatitih lang siya sa kawalan. Tahimik siyang nakpunas ng muha gamit ang likod ng kamay niya. Mula sa buhok niya, tumutulo ang mantika at toyo papunta sa sahig. Nakita niyang bumubuangang mansa ang langis sa mamahaling antik na karpet ng lola niya. At sa hindi malamang dahilan. Ang simpleng detalyeng iyon ang mas nagbigay sa kanya ng sakit kaysa sa lahat ng nangyari. Hindi lang siya ang binastos nila. Binastos nila ang bahay niya. Ang kalala niya pamilya niya. Ang mundo niya. Nang makontento sa ginawa niya. Lumayo si Ian kay Lisa at pabaksak na umupo sa sofa. Oh ano? Nakuha mo na? Tanong niya. Nakatingin sa nanay niya. Ngayon baka matuto na siyang mag-isip. Dapat lang. Tango ni Mommy Zenny. Nagpupunas pangang luha sa kakatawa at bumalik na sila sa pagkain at pag-inom. Na parang walang nangyari. Na parang hindi sila gumawa ng isang karumal-dumal na pambabastos. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas. Para sa kanila. Normal ito. Libangan nila ito. Nakatayo pa rin si Liza sa gitnang sala. Dahan-dahan niyang inilibot ang tingin sa lahat ng nandun. At sa sandaling iyon, na-realize niya na hindi. Natawa ang tingin niya sa kanila. Nakikita niya ang isang grupo ng asong ulol. Nakinuyok ang isang mahina at pinakpira-piraso ito. Pero may isa pa siyang na-realize. Hindi na siya mahina. Ang ginawa nila ay hindi nakasira sa kanya. Pinatay lang nito ang huling pag-asa niya. Ang huling ilusyon. At ang huling butil ni pagmamahal para sa lalaking ito. At mula sa abongang lahat ng iyon, may bagong nabuo. Isang bagay na matigas, malamig, at napakadelikado. Si Ian. Matapos ubusin ang isa pang shot ng alak, ay umubo at tumayo mula sa sofa. Teka lang, sabi niya. Nagpupunas ng muha. Maghihilamos lang ako. Naglakad siya papunta sa hallway. Papuntang banyo. At alam ni Liza na oras na niya. Tahimik niyang pinanood ang likod ng asawa. At nang pumasok si Ian sa banyo, isang sigaw ang umalingaw na naging dahilan para mapatalon ang mga bisita sa upuan nila. Ang sigaw mula sa banyo ay hindi katulad ng kahit anong narinig ni Liza dati. Hindi ito sigaw ng sakit o takot. Sigaw itong isang sugatan at pinahiyang hayop. Halong galit. Desperasyon. At kawalan ng magagawa. Napatalon sina Mommy Zenny at mga kaibigan nito sa upuan. Nahulog ang mga tinidor nila. Agad natigil ang masaya nilang inuman. Ian. Anak. Anong nangyari? Gulat na sigaw biyenan? Sabay tayo. Walang sagot. Sa halip, may narinig silang tunog ng kalabok mula sa loob. Tapos isang malakas na pagbagsak. Parang may mabigat na bumaksak sa tiles. Nagpanik na nakatinginan ang babay. Baka inatake sa puso. Hula ni Tita Lolit. Sabay tandang krus. Nagmamadaling tinulak ni Mommy Zenny ang mga upuan at tumakbo sa hallway. Anak, buksan mo. Anong nangyayari sa iyo? Pinipilit niyang buksan ang doorknob, pero nakalok ito sa loob. Iyong dalawang tita. Nasa likod niya. Puro bigay ang device. Sirain mo yung pinto. Tumawag kang barangay. Naiwan lang si Liza sa sala. Hindi siya gumalaw. Pinanood niya lang ang panik nila nang may malamig at kalmadong tingin.
sa mukha niya. Napuno pa rin ng mantika at toyo. Ni isang muscle walang gumalaw. Alam niyang walang pisikal na nangyari kay Ian. Pero ang ego nito, ang pride nito bilang lalaki, ang pilit nitong inaayos na macho image, ay kakawasak pa lamang sa wakas. Pagkatapos ng ilang minutong pilitang pagbukas, nasira ang lock at bumukas siyang pintong banyo. Sa pinto, nakatayo si Ian, namumutla, nanginginig ang labi, at nanlalaki ang mga mata. Sa isang kamay niya, hawak niya ang isang walang lamang tissue roll, at sa kabilang kamay, hawak niya ang isang balot ng adult diaper na sinadyang ilapak ni Liza sa ibabaw ngang flush tank imbis na maglagay ngang bagong tissue. Ikaw. Ungol ni Ian. Tinuturo. Si Liza gamit ang nanggingining na dalir. Ikaw ang may gawa nito. Natihilan sina Mommy Senny at ang mga kaibigan nito. Nagpapalipat-lipat ang naguguluhan nilang tingin mula kay Ian papunta kay Liza. At pagkatapos, sa hawa ni Ian, ano, yan? Naguguluhang tanong ni Tita Nena. Pampers. Ian, para saan yang pampers? Unti-unting na-realize ni Mommy Zenny kung ano ang nangyayari. Nalaglak ang panga niya. Nanlaki ang mga mata niya sa sobrang gulat. Hindi ito iyong iniisip ninyo. Sigaw ni Ian. Alam niyang mabubunyak na ang pinakatatago niyang sikreto. Siyang naglagay nito dito. Gusto niya akong ipahiya. Dahan-dahang tumayo si Liza at naglakad papunta sa lababo. Sa labas, banyo. Lantarang inignore niya ang paksiga ni Ian at ang magulat na mukha ng mabisita. Binuksan niya ang gripo. Kumuha ng sabon. At dahan-dahan. Metikulosong nagilamos. Hindi lang ang siomay at toyo ang hinuhugasan niya mula sa sarili niya. Hinuhugasan din niya ang lahat ng dumi, kasinungalingan, at pambabastos na naipon sa loob ng 3 taong pagsasama nila. Tumingin siya sa refleksyon niya sa salamin. Mula sa namumula niyang pisngi, tumutulo ang sabon na may halong mantika sa mga mata niyang dati puno ng luha. Ngayon ay may nag-aapoy na yelo. Hindi na siya biktima. Hindi na siya iyong tahimik at sunod-sunurang Liza na tinitiis ang lahat para lang sa ilusyon ng isang masayang pamilya. Namatay na ang Liza na yon ngayon. Dito mismo, sa ilalim ng ulan ng siomay at halahak ng biyenan niya, at sa lugar niya, ipinanganak ang isang bagong babay. Babaeng alam ang worth niya. Babaeng hindi napapaya na bastusin siyang kahit na sino. Sa likod niya, tuloy ang gulo. Anong nangyayari dito? Mag-explain na kayo. Sigaw ni Tita Lolit. Nabaliw na siya. Tili ni Ian. Gumaganti siya sa akin. At para saan? Kasi sinabi ko lang sa kanya iyong totoo sa harap niya. Anak, huminahon ka. Pilit siyang inaawat ni Mommy Zenny. Halika. Mag-usap tayo. Huwag dito sa harap nila. Pinatay ni Liza ang gripo at nakpunas ng mukha gamit ang malinis na tuwalya. Binaban niya ang buhok niya. Pinakpagan ang natitirang dumi. At kalmadong dumaan sa harap ng nakakagulong pamilya. Diretso sa kwarto niya, nilok niya ang pinto. At doon lang, nang mag-isa na siya, pinayagan niya ang sarili niyang huminga ng malalim. Nanginginig ang buong katawan niya. Hindi ito takot, kundi ang epekto na matinding stress. Lumapit siya sa bintana at binuksan ito ng malaki. Ang hangin sa gabi, malemi, at prasko, ay pumasok sa kwarto. Dala ang amoy ng hamog at basang semento. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang nagwawala niyang puso. Ano bang ginawa niya? Iyong parte ng utak niya na pinalaki para maging mapagpatawad at mabait. Ay sumisigaw na sobrang lupit ng ginawa niya.
Binulgar niya sa buong mundo ang pinakanakahihiyang sikretong taong minahal niya, pero iyong bago niyang pagkatao. Iyong ipinanganak ngayong gabi. Malamig na sumagot. Deserve niya yan. Siya ang unang tumawid sa linya. Sinubukan niyang wasakin ang dignidad ko. Pinakita ko lang sa lahat kung sino ba talaga siya. Hindi siya, isang mabaksik na leon. Isa siyang kawawang duwag na aso na tinatakpan ang kahinaan niya sa pamamagitan ng pagiging agresibo mula sa labas ng kwarto. Naririnig niya ang sigawan, mukhang sinusubukan nang umalis ng mabisita. Habang pinipigilan sila ni Ian at engay nanay nito para mag-explain at magpalusot, napangisi si Liza nang maisip niya ang mukha ni na Tita Lolit at Tita Nena. Siguradong ikakalat nila ang balitang ito sa buong circle of friends nila. Bukas, alam na lahat na ang astig na manager na si Ian ay umihipala sa kama at nagdadiaper. Matinding pahiganti ito. Pero tama lang, hinampas siya nito sa mukhangang pakain. Hinampas niya naman ito kung saan pinakamasakit. Sa ego nito bilang lalaki, quits na sila. Naklabas si Liza ng malaking bag mula sa kabinet at nagsimulang mag-impaka. Hindi gamit niya, kundi gamit ni Ian. Inayos niya ang mapolo, pantalon, medyas, underwear nito, lahat ng nagpapaalala tungkol sa kanya. Lahat ng may amoy niya, mabilis at focus siyang kumilos. Parang isang surgeon sa gitna. Nege operasyon. Pinuputol niya ito. Palabas sa buhay niya. Walang pag-alinlangan. Nang may lagay niya ang huling damit. Sinara niya ang bag at nilapak ito sa may pinto. Umupo siya sa gilid ng kama. At sa unang pagkataon ngayong gabi, pinayagan niyang umiyak ang sarili niya, pero hindi ito luhang lungkot o awa sa sarili. Luha itong ginhawa. Parang isang napakabigat na bato na tatlong taon niyang dinadala sa dibdib. Ay bigla na lang nahulog. Umiyak siya habang pinapalaya ang ang mahindi natupad na pangarap. At ang toxic nilang pagmamahalan. Umiyak siya para magpaalam sa inosenteng babae na naging siya noon. At sa bawat luha, nararamdaman niyang mas nagiging malakas siya. Nawala rin agad ang luha niya. Nag-iwan ng tuyong marka sa pisngi niya at kakaibang pakiramdam ng panibagong simula. Tumayo si Liza. Lumapit sa salamin at tiningnan ang sarili. Nagustuhan niya ang nakita niya. Namumulang mukha. Basa pang luha. Pero matapang ang mga mata. At medyo magulo ang buhok. Buhay na buhay siyang tingnan. Toto, hindi gaya ang maputla. At pagod na anino niya. Nitong manakaraang buwan. Alam niya na ang susunod na gagawin. Wala nang compromise. Wala nang subukang intindihin at patawarin pa. Tapos na ang chapter na yon. Oras na para kumilos. Kinuha niya ang cellphone niya. Hindi na nanginginig ang mga kamay niya. Una niyang hinanap sa contacts ang number ng Mama Susan niya. Hindi sila madalas mag-usap. Nasa probinsya ang nanay niya at ayaw namang maging pabigat. Pero alam ni Liza, sa oras, NG, problema. Lagi itong kakampi sa kanya. Hello, anak. Sagot, nega kalmado. At pamilyar na boses, nega mama niya. May problema ba? Iba iyong boses mo ah. Napanggiti si Liza, kahit daan-daang kilometro ang layo. Nararamdaman talaga ng mama niya ang nangyayari sa kanya. Opo. Ma, nangyari na po lahat. At kinuwento niya ang lahat. Nang walang tinatago at walang dinadagdag. Iyong palaging panginyalam ng biyenan niya. Iyong kapagbabago ng ugali niyan. Iyong nangyari ngayong gabi ang siomay na kinuskos sa mukha niya. Ang tawanan ng magabisita. At ang paghihiganti niya. Ang pagbubulgar
Sadya pernito. Tahimik lang na nakinig si Mama Susan. Hindi siya sumingit. Nang matapos si Liza. Ilang segundong namayani, ang katahimikan sa linya. Ganito ang gagawin natin. Sabi ng mama, niya gamit ang boses nitong parang teacher na nagbibigay ng conclusion. Una ang galing mo. Ma. Pero sobrang lupit ngang ginawa ko. Hindi mapigilang sagot ni Liza. Pinahiya ko siya. Pinahiya ka niya muna. Putol ni Mama Susan. Hinayaan niyang bastusin kang nanay niya at namga kaibigan niya. Sa mismong bahay mo, pinagbuhatang kaniya ne kamay. Kahit na plato pa iyong ginamit niya, dumedepensa ka lang. Hindi normal iyong naging armas mo. Pero naging epektibo. Pangalawa, ilabas mo ang magamit niya. Nakaimpake na po. Very good. Iyong nga susi. Kunin mo. Bukas na bukas din. Palitan mo ang kandado. Sa'yo, ang bahay na yan. Galing sa lola mo. Wala siyang karapatan diyan. At pangatlo, ang pinaka-importante. Lumambot ang boses ng mama niya. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Masyado kang naktiis ng matagal. Kahit ang anghel. Kung ilalagay sa posisyon mo, matagal nang naging demonyo. Binawi mo lang ang dignidad mo. Ang masalita ng nay niya ay parang gamot sa kaluluwa ni Liza. Naramdaman niya ang huling tinik na nabunot ang guilt. Salamat. Ma, hindi ko alam kung sino pang tatawagan ko. Lagi kang tumawag sa akin. Matigas na sabi ni Mama Susan. Bukas na bukas. Sasakay akong bus papunta diyan. Sasamahan kita hanggang sa Maging. Okay ang lahat. Huwag na po. Ma, kaya ko to. Hindi ako nagtatanong. Bumalik ang pagiging strikta sa boses nito. Sinasabihan kita, hintayin mo ko. At binaba na nito ang tawag. Binaba ni Liza ang cellphone at nakaramdam ng lakas. Hindi siya nag-iisa. May suporta siya. At pinago nun ang lahat. Lumabas siya ng kwarto. Wasa ang sala. Ang ngabubo ng porselana ay kalat sa sahig. Ang lamesa ay puno ng maruming plato. Sa carpet, may malaking mansang mantika at toyo. Wala na magabisita. Siguradong. Tumakas pagkatapos nga eskandalo. 2 taon na lang ang nandun. Si Ian at ang nanay nito. Nakasandal si Mommy Zenny sa sofa. Yakap-yakap ang anak niya. Nakayuko naman si Ian. Nakasupsop ang muha sa mga kamay. At nanginginig ang mga balikat. Umiiyak siya. Tahimik na pagiyak ng isang lalaki. Pero lalo lang siyang nagmukhang kawawa. Pakakita kay Liza. Tumayo agad ang biyenan niya. Tingnan mo ginawa mo. Ahas ka. Sigaw nito. Sinira mo ang buhay niya. Ako. Tumaas ang kilay ni Liza. Sa tingin ko, kayo po Mommy Zenny. Ang buong buhay na naninira sa kanya. Tinulungan ko lang siyang makita ang resulta ng pagpapalaki ninyo. Nilakpasan niya sila papuntang kusina. Kumuhang wali sa dustpan. At nagsimulang valizin ang mga bubok. Umalis na kayo. Sabi niya nang hindi lumilingon. Hindi kami aalis. Sigaw ni Mommy Zenny. Bahay din tong anak ko? Hindi. Tumayo ng tuwid si Liza at diretsong tumingin sa mga mata nito. Bahay ko. To? At nakikiusap akong umalis na kayo. Ikaw din. Ian, nakaimpake na ang mga gamit mo. Nasa may pintong kwarto. Inangat ni Ian ang namumula at umiyak niyang mata. Wala nang galit doon. Kundi pakalito at parang batang nagtatampo. Liza, paano mo nagawa to? Bulong niya. Naktiwala ako sa'yo. Naktiwala rin ako sa'yo. Mahinang sagot ni Liza. Naktiwala ako noong pinakasalan kita. Akala ko ikaw ang magiging kakampi at tagapagtanggol ko. Pero isa ka palang traidor. Bumalik siya sa paglilinis.
May 10 minutes kayo para kunin ang mga natitira niyang gamit at umalis. Sabi niya habang tinatapon ang mga bubok sa basurahan. Kung hindi, tatawag ako ng pulis o barangay. Pulis, tilingang biyanan niya. Opo, sa dahilang may mataong ayaw umalis sa bahay ko? At dahil na rin sa pananakit sa akinat pagwasak nene mega gamit sa bahay. Tingin ko maraming itatanong ang desk officer sa anak ninyo. Bluff lang yon. Siyempre, hindi siya tatawa ng pulis, pero gumana ang banta. Pinagmasdan siya ni Mommy Zenny nang may matinding galit. Pero alam nitong hindi nagbibiro si Liza. Tara na. Anak. Sabi nito sabay hila sa manggas ni Ian. Wala na tayong gagawin sa pugad ng ahas na to. Makakahanap ka rin ng mayos na asawa. Hindi katulad ng demonitang yan. Kinalatkat niya. Si Ian papunta sa kwarto. Narinig ni Liza kung paano nila padaboh na isinilit sa bag ang iba pang gamit at kung paano bumubulong-bulong ang biyenan sa asawa niya. Makalipas ang ilang minuto. Lumabas sila sa hallway. Bit-bit ang dalawang malalaking bag. Huminto si Ian sa may pintuan. Hindi to matatapos na ganito lang. Sabi niya. Pero nanginginig ang boses niya. Tapusin na nating. Ian. Pagod na sagot ni Liza. Ito ang makakabuti para sa ating dalawa. Iwan mo ang susi sa ibabaw ng cabinet. Kinapa ni Ian ang bulsa niya. Kinuha ang susi. At inihagis sa ibaba ng shoe cabinet sa pinto. Pagsisisihan mo to. Pahabol na. Banta ni Mommy Zenny. Hindi. Sagot ni Liza habang isinasara ang pinto. Hindi ako ang magsisisi. Nilock niya ang doorknob. Tapos nilock niya pati deadbolt. At isinandal ang niya sa malamig na kahoy ng pinto. Tapos na, bumalik ang katahimikan sa kondo. Ang tanging maririnig ay ang pagtiktak ng orasan. Pero ibang katahimikan na ito hindi. Gaya nung bago dumating, ang nga bisita na puno ng tensyon at kaba, ito ang katahimikan ng kalayaan. Nang mag-isa na lang siya, hindi nakaramdam ng tuwa si Liza. Kundi isang napakabigat na pagod. Ang adrenaline na nagbigay sa kanya ng lakas buong gabi ay nawala na. Nagiwan ng matinding kamanhidan. Dahan-dahan siyang nakikot sa tsondo. Na parang ngayon lang niya ito nakita. Iyong wasak na sala na parang naging battleground. Iyong mga bubo sa sahig. Iyong mga maruming plato sa lamesa. At iyong napakapangit na mansa ng langis sa karpet. Pakiramdam niya. Ang mansang yun ang simbolo ng buwang Maryesh nila. Isang madumi at banyagang bagay na naiwan sa malinis na pahina ng buhay niya. Hindi na siya naglinis, wala na siyang lakas o gana. Pumasok na lang siya sa kwarto kung saan amoy pa rin si Ian. Binuksan niya nang malaki ang bintana. Kumuha siya na malinis na bedsheet sa kabinet amoy lavender at presko at nakpalit na kobrekama. Ang simpleng pagayos ng kama ay nakatulong para makapag-isip siya ng mayos. Tinanggal niya iyong manalumang pundakong saan sila sabay natutulog. Parang isa itong ritual ng paglilinis. Tinatanggal niya ang presensya nito. Ang bakas nito. Pati na rin ang alala nito. Nang maayos na ang kama. Umiga si Liza at tumitig sa kisame. Ang daming tumatakbo sa utak. Niya masalita. Mga imahe nangyari nung gabing iyon. Iyong halahak ng biyena niya. Iyong mukha ni Ian nagalit. Iyong init ng malakit na siyomay sa pisngi niya. At iyong sigaw nito mula sa banyo. Iyong sigaw na. Yon ang naging climax. Ang tudok na nakparinaong lahat. Nahializi. Niya nainji. Niya mapapatawad. Inji lang iyong mismong pambabastos. Kundi kung ano ang nasa likod nun.
iyong pagiging mahina ni Ian, iyong pagiging duwak, iyong hindi niya pagiging lalaki. Naalala niya kung paano siya na in love dito dati, tingin niya dati. Sabi siya, masaya at magaan itong kasama. Grabe kung manliaw. Nakbibigay ng bulaklak. Laging, may sweet messages. Saan napunta yon? Kailan siya naging isang bitter at insecure na tyrant? O baka, simulat sapul ganito na siya. At ayaw lang talaga itong pansinin. Ni Liza dahil nabulak siya ng pag-ibig, kinuha niya ang cellphone niya at binuksan ang gallery. Iyong mga wedding photos nila. Ayan sila. Nakatayo. Makayakap. Masaya. Ayan siya habang sinasayaw nito. Ayan sila habang hinihiwa iyong chat sa lahat ng pictures. Nakangiti si Ian. Pero ngayon, pag tinitigan mong mabuti, makikita mo na may tensyon at pagiging pagkasangiti nito at halos sa bawat picture. As a background, palaging andun ang anino ni Momizeni. Nalahing may pilit ng ngiti. Lagi itong Indian. Lagi itong third party sa relationship nila, walang pegalinlangan. Binura ni Liza ang lahat ng pictures nilang dalawa. Isa-isa. Masakit. Parang pinupunit niya ang balat niya. Pero kailangan niya itong burahin sa buhay niya. Sa phone niya at sa utak niya, nag-open siya ng browser at siniyar paano magtanggal ng oil stain sa carpet. Pagkatapos magbasa ng ilang articles. Narealis niyang hindi niya ito kaya mag-isa. Kailangan ng professional cleaning. Hinanap niya ang number ng isang cleaning service at ischedule niya ito bukas. Mag-uumpisa siya ang panibagong buhay. Buhay na walang mansa sa carpet man o sa kaluluwa. Bumalik ulit ang isip niya kay Ian at sa sikreto nito. Betwetting, alam niya na isa itong seryosong psychological problem na nag-umpisa pa nung bata. Siguradong may malaking kinalaman dito yung controlling at overprotective nitong nanay. Imbis na ipacheck sa doktor o tulungan, malamang pinahiya siya nito. Kaya lalong lumaki iyong guilt at feeling of worthlessness niya. At lumaki siya dala iyong sikretong yon. Iyong takot na mabuko, sikretong sumira sa buhay niya. Na naging dahilan para maging agresibo. Siya sa mataong mahina kay Liza. Nakaramdam ulit ng awa si Liza. Pero mabilis niya itong pinatay. Awa ang nagulong sa kanya sa marriage na ito ng 3 taon. Awa ang bumulak sa kanya sa katotohanan. Tama na. Matanda na si Ian. Hayaan siyang ayusin ang sarili niyang problema. At ang nanay niya, tumayo siya. Lumapit sa bookshelf. At inaplos ang managaluma niyang libro. Mga nobela nina Nicky Joaquin, Bob Ong, at Luwalhati Bautista, ang kanyang mga tahimik na kaibigan. Sila. Hindi siya kailanman tinraidor. Kumuha siyang isang libro at binuklat ito kahit sang page. May mga linyang hindi na dapat tawirin. Dahil oras na tumawid ka. Hindi ka na pwedeng bumalik. Sinara niya ang libro. Tinawid na ni Ian ang linyang yon. At wala nang balikan. Umaga na nang mayising siya sa tunog ng cellphone. Si mama niya, nasa bus terminal nako. Masayang balita nito, huwag mo nako sunduin. Mag-grab na lang ako. Kumusta ka? Okay lang po. Ma. Sagot ni Liza. At laking gulat niya, na totoang sinabi niya, pakiramdam niya nakapagpahinga siya. At nakapaninibago na sobrang kaumado niya. Ingat po, magluluto ako ng breakfast. Tumayo siya. Naligo. At naktampla na kape. Tahimik at blanco ang buong tsondo. Pero hindi na ito nakalulungkot. Sa halip, nagbibigay ito ng feeling of space at freedom.
Nagpatugtog siyang musikisang tahimik na yazat sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon. Naramdaman niya ang peace of mind habang nagluluto siya ng pancakes. Doorbell, napabuntong hininga si Liza. Bumalik ba si Ian? Sumilip siya sa peephole. Ang kapitbahay, pala niya, sa baba. Si Lola Medi, 90 years old. Liza. Iha. Good morning. Bati ni Lola Medi noong. Binuksan niya ang pinto. Naku. May tumutulo. Basa inyo kagabi. Kasi iyong kisame ko sa kusina. Nakamonsa ng tubi ha? Hala. Lola Medi. Wala po. Nagulat si Liza. Tuyo naman po rito. Ay ganun ba? Umiling ang matanda. Baka galing sa bubong. Siya iha. Pasensya na sa istorbo ah. Sinarado ni Liza ang pinto at bigla siyang may naalala. Kagabi. Sa banyo. Iyong malakas na kalabog. Tumakbo siya sa banyo. At tamanga siya. Basa ang tangka ng flush sa inodoro. At may manipis na tubig na tumutulo papunta sa sahig. Siguradong sinuntok ko sinipa ito. Niyang kagabi sa sobrang galit. Perfect. Napabuntong hininga si Liza. Binaha pa nga. Nakahanap siya ang timba sa bodega. Nilagay sa ilalim ng tulo. At nagsimulang magmop anxiety. Ito pala ang parting gift ng mahal niyang asawa pambayad sa repair ng kisamang kapitbahay. Napangisi siya. Okay lang. Kaya ko to. Tumawa siyang tubero. Tapos sa cleaning company para ischedule yung carpet cleaning. Siya na lang mag-isa ang naususolve ng problema. At nagbigay itong lakas sa kanya. Hindi na siya isang helpless na biktima. Hawak na niya ang buhay niya. Ang pagdating ng mama niya ay naging parang gamot na pampakalma kay Liza. Si Mama Susan. Laging kalmado at praktikal. Sa buhay. Ay agad kinontrol ang sitwasyon. Pagkakita sa basak na inodoro at mansa sa carpet. Napailing na lang ito. Ayan. Nakiwan ng marka iyong manok mo. Hayaan mo na. Material na bagay lang yan. Naayos. Ang importante. Buo ka at hindi ka pinanghinaan ng loop. Nakapagpaskedule ka na pala nung cleaning at tubero. Good. O siya. Kumain ka na doon. Ako na bahala rito. At nagsimula na itong maglinis sa wasak na sala. Pinanot lang ni Liza ang mabilis na galaw ng mama niya. At naramdaman niyang unti-unting nawawala iyong naiwang kaba sa dibdib niya kapag endiyan ang mama niya. Parang walang problemang hindi kayang solusyonan. Pagkatapos mag-breakfast. Nakaupo sila sa kusina nakakope. So, itutuloy mo ang pahihiwalay? Tanong ni Mama Susan. Kahit alam na nito ang sagot, opo. Matigas na tango ni Liza. Kung pwede lang. Mag-fila kagabi. Ginawa ko na. Ngayon po. Pupunta ako sa lawyer. Tama. Sang-ayon ng mama niya. Huwag na patagalin. Sa iyo iyong tsondo. Wala kayong anak. Walang pag-awayan, mabilis na legal separation o annulment yan. Pero tungkol sa ginawa niya sa'yo, kung ako ikaw, ipapablote ko siya? Ma? Huwag na? Kunot noong sabi ni Liza, ayoko na siyang ipakulong. Gusto ko lang siyang mawala sa buhay ko. Hindi ko naman sinabing ipakulong mo. Paliwanag ni Mama Susan, pero kailangan mong i-record sa barangay iyong pananakit at paninira niyang gamit. Para na rin sa peace of mind mo. Para sa susunod na may sipan niyang bumalik. Dito at manggulo. May hawak kang official document. Magpapaisip yon sa kanyang 2 beses. Napaisip si Liza. May point ang mama niya. Alam niya ang init ng ulo ni Ian kung susulsulan pang nanay nun. Baka gumawa na naman ng eksena habang nag-usap sila.
Dumating ang tubero. Tiningnan nito ang ginodoro. Naku ma'am. Kailangan na palitan buo. Hindi na to mare-repair. Siya po. Palitan ninyo na. Buntong hininga ni Liza. Magkano po lahat? Sinabi niya, tubero ang presyo. At napalunok si Liza. Bagong bowl plus labor halos. Kalahati ngang buwan ng sweldo niya. Ako na makbabayad. Sabi ni Mama Susan. Sabay labas ng wallet. Isipin mo na lang na ito ang maliit na contribution ko sa bagong buhay mo. Pakoalis na tubero. Sumunod si Liza sa advice niya mama, niya at pumunta sa barangay hall. Hindi na siya nakfile na formal. Nakaso. Pero napablotter niya ang buwang insidente. Iyong desk officer na duty. Inintindi siya at nangakong ipapatawag si Ian. Para sa isang prophylactic na usapan, iyon ang unang ganti niya. Hindi emosyonal. Tulad kagabi, malamig at kalkulado. Ginamit niya ang batas para protektahan ang sarili. Hindi na siya biktima na pwedeng bastusin ng walang kapalit. Isa na siyang player na alam ang makarapatan niya. Hapon na nang dumating ang cleaning service. Dalawang lalaki ang mabilis na nakscrub sa mansa sa carpet, wala pang isang oras. Parang bago na ulit. Unti-anting bumabalik ang cozy feel ng tsondo niya. Paksapit ng gabi. Habang nakaupo sila ngang, mama niya sa malinis ng sala. Na-realize ni Liza na handa na siya sa susunod na hakbang. Binuksan niya ang laptop niya at hinanap ang number ng isang family lawyer at ana na ni-recommend ng katrabaho niya dati. Bukas ng umaga, tatawag ako at magpapaschedule ang consultation. Sabi niya, sabay sara ng laptop. Sa pagkakataong iyon, yumilaw ang cellphone niyang naka-silent. Nakalagay sa screen Mommy Zenny calling. Pinakita ni Liza ang screen sa mama niya. Huwag mong sagutin. Advice nito, hindi. Iling ni Liza, sasagutin ko. Kailangan Ni loudspeaker niya. Hello po. Mommy Zenny. Aba. Sumasagot ka pa talaga. Matining na boses ng biyenan niya ang bumungat. Anong karapatan mo? Ardo pa. Hayop ka. Bakit mo pinatawag sa barangay ang anak ko? Tinatawagan siya ngayon ng kapitan. Gusto mo ba siyang makulong? Nire-report ko lang po kung anong nangyari. Kalmadong sagot ni Liza. Sinaktan akong anak ninyo at binasak niya yung inodoro namin. Property damage. Po yun. Wala siyang ginagawa sa iyo, at kusang nabasak iyong inodoro na yan. Luma na kasi, may mga witness po ako kagabi. Banat ni Liza, iyong mga kaibigan ninyo pong sina Tita Lolit at Tita Nena. Palagay ko naman. Pak pinatawag sila. Marami silang ikukuwento. Tumahimik sa kabilang linya. Hindi inaasahan ng biyenan ang banat na yon. Ano bang gusto mo? Gigil na tanong nito. Pera, gusto ko pong lubayan ninyo na kung anak ninyo forever. At gusto ko pong bayaran niya iyong binasak niyang inodoro pati iyong pagpapaklin ng carpet. Ipapadala ko sa inyo ang resibo. Ang kapangang hinihingal na sa galit si Mommy Zenny. Kahit isang kusing, wala kaming ibibigay sa iyo. Kung ganun po, sa korte na lang tayo makita. Kalmadong sagot ni Liza. At doon, hindi lang inodoro ang babayaran ninyo. Magdedemand din ako ng moral damages. Maniwala po kayo. Mas mapapamahal kayo doon. Hindi na niya hinintay ang sagot. At binaba na niya ang tawag. Ayan. Nakangiting sabi ni Mama Susan. Bilip na bilip sa anak niya. Sam nga ganyang klaseng tao. Kailangan mong magsalita gamit ang wika nila ang wika ng banta at ultimatum. Kinabukasan, nakipagmita si Liza sa lawyer niya, si Attu. Anna, isang matapang na babae around 40s. Ay maingat na nakinig sa kwento at tiningnan ang nga pictures ng wasak na inodoro.
Malinaw ang kaso. Sabi ni ate, Anna, bukas na bukas. Ipafile na natin ang kaso para sa annulment, legal separation, tungkol sa damages. Malinaw din, may resibo ka ba ni Nodoro? At labor ni tubero? Opo. Eto po. Perfect. Pati resibo ng carpet cleaning. Gagawa tayo ng demand letter at ipapadala natin sa asawa mo via registered mail. Kung hindi siya makbayat, in 10 days. Ifa-file natin sa small claims o isasama sa civil case. Show and two. Paglabas sa law office. Ang ganga ng pakiramdam ni Liza. Tama lahat ng ginawa niya. Inumpisahan na niya ang proseso. At hindi na ito pwedeng pigilan. Bumabalik na ang kontrol niya sa buhay niya habang naglalakad sa kalsada. Parang mas maliwanag ang araw. Nakangiti ang mga tao sa paligid. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon. Ngumiti rin siya pabalik sa kanila. Malaya na siya. Ang demand letter na pinadala nila ay naging parang bombang sumabog. 3 araw matapos. Itong matanggap ni Ian. Knock doorbell. Na naman sa kondo ni Liza. Gabi na nun. Pero ngayon. Handa na siya. Tinuruan na siya ng mama niya. Na halos 1 linggo nang nakastay. Doon na huwag magbukas. Basta-basta. Sumilip siya sa peephole. Andun si Ian at Mommy Zenny. Galit na galit ang mukha ang biyenan niya. Pero si Ian, mukhang pagod na pagod at kawawa. Liza, buksan mo to. Mag-usap tayo. Sigaw biyenan niya. Kinakalampak ang pinto. Wala na po tayong pag-uusapan. Kalmadong sagot ni Liza mula sa loob. Lahat po ang concern ninyo. Sa lawyer ko na idiretso. Anong lawyer? Tili ni Mommy Zenny. Nababalik ka na ba? Para sa isang walang kwentang inodoro. Kukulitin mo kami sa korte. Liza. Please. Buksan mo. Pakiusap ni Ian. Idaan natin to sa mayos na usapan. Lumapit si Mama Susan kay Liza. Huwag mong buksan. Bulong nito, tatawag akong barangay o pulis. Teka lang. Ma. Pigil ni Liza. Binuksan niya ang voice recorder sa phone niya at nilapit sa pinto. Nakikinig ako. Ian. Anong gusto mong sabihin? Nakapausa sa labas. Liza. Nakakatawa na to. Simula ni Ian. Pilit pinapalambot ang boses. Anong korte? Hindi naman tayo makaiba. Babayaran ko iyong inodoro. Sina, iurong mo lang iyong demanda. Hindi ako nagpasang demanda. Pagtatama ni Liza. Demand letter pa lang iyong pinadala ko. Makaiba yon. At hindi lang ito tungkol sa inodoro. Tungkol din ito sa pahihiwalay natin. Ayoko. Nang hiwalayan, rinig ang desperasyon sa boses niya. Liza, narealize ko na mali ako. Bigyan mo kong isa pang tsanse. Tapos na ang mga chances mo nung gabing ibinato mo sa muka ko yung siomay. Malamig na sagot ni Liza. Sumingit na naman si Mommy Zenny. Walang hiya kang babae ka. Sigaw nito. Pumipiyok na. Sa galit. Gusto mong iwan ng walang pera ang anak ko. Gusto mong kunin iyong tsondo niya. Hindi mangyayari yan. Papatunayan namin na ang ipinambayad mo sa kondo na. To. Galing sa sweldo niya. Pamana po ito ngang lola ko sa akin. Balik ni Liza. Bago ko pa man makilala iyong anak ninyo. At nasa akin lahat ni mga titulo at dokumento. Kaya walang kwenta ang mga pananakot ninyo. Nakarinig sila ngang kaluskos at bulungan sa labas. Mukhang pilit na hinihila ni Ian ang nanay, niya paalis. Umalis na kayo. Sabi ni Liza, kung hindi, tatawagi. Na talaga, ako NJ, autoridad. At meron na akong recorded audio ng mga pananakot ninyo. Matapos iyon, tumahimik na sa labas. Nagantay pa si Liza ng ilang minuto.
Tapos sumilip ulit. Wala na sila. Sinabi niya ang recording. O ayan. Sabi ni, Mama Susan, may panibago ka na namang ebidensya na mga baliw sila. Kinabukasan. Tumawag si ate. Anna, Liza. Good morning. Tumawag sa akin iyong asawa mo kani-kanina lang. Nakikipag-areglo. Gusto ipaatras iyong demand letter. Inexplain ko na hindi pwede. At sinabihan ko siyang kumuha na rin ngang sariling abogado. Niya, mukhang depressed na depressed. Inexpect ko na po yan. Buntong hininga ni Liza. Mag-ready ka. Lang dahil. Baka. Maglaro. Sila. Nye marumi. Babalan lawyer. Sa tono niya. Nakpapani na sila at pwedeng gawin ang lahat. Pwedeng magkalat no chismis. Ay pressure ka gamit ang mga friends ninyo. O mambanta. Handa po ako. Matigas na sagot ni Liza. At totoo nga. After 2 days. Tumawag ang old friend niyang si Sassy. Liza. Sis. Nakasalubong ko si Ian. Grabe yung kinuwento niya. Pinalayas mo raw siya sa kondo. Tapos nag-file ka pa annulment at nanghihingi pa ang pera. Totoo ba? Totoo eh. Confirmi ni Liza. Pero bakit? Naguguluhang tanong ni Sassy. Sabi niya, nakakonting misunderstanding. Lang do kayo sa maliit na bagay. Bakit biglang? Sassy. Maliit na bagay. Iyong kuskusin niya, iyong mainit na siyomay sa mukha ko sa harap ngang nanay niya at mga kaibigan nito. Putol ni Liza, katahimikan sa kabilang linya. Hala. Bulong ni Sassy. Hindi niya kinuwento yon. Malamang hindi. Mapait na tawa ni Liza ang kuwento niya. Baliw ako at sinisira ko ang pamilya namin dahil sa maliit na bagay. Pagkatapos ng usapang iyon, na-realize ni Liza na inumpisahan nani, Ian at Mommy Zenny ang paninira. Gusto nilang palabasin na si Liza ang may kasalanan sa harap ng mga kaibigan nila, pero hindi na apektado si Liza. Alam niya ang totoo. At syapot na iyon. After a week, nagbayad din. Si Ian base sa demand letter. Tinansfer niya sa account ni Liza iyong pambayad sa inodoro, tubero, at carpet cleaning. Mukhang natakot na makasuhan, pero iyong papeles para sa legal na paghihiwalay. Hindi pa rin niya pinipirmahan. Umasang makbabago pa ang isip ni Liza, pero hinding-hindi na makbabago ang isip niya. Nabubuhay na siya ng payapa. Bumalik na sa probinsya. Ang mama niya after 2 weeks. Nang masigurong okay na siya, bumalik na rin si Liza sa library. Kung saan sinalubong. Siya ngang suporta ng mga katrabaho. Nag-start siyang mag-swimming. Makipag-hangout sa friends. Magbasa ng mga librong matagal na niyang dinababasa at sa araw-araw na dumadaan. Mas lalo niyang napatunayan na tama desisyon niya isang hapon. Pag-uwi galing trabaho. Nakita niya si Mommy Zenny sa labas ng building niya. Ibang-iba na ang itsura ng biyenan. Wala na ang makapal na makeup. Ang mamahaling damit. At ang mga ginto. Nakatayo lang ito. Baksak ang mga balikat. At mukhang nawawala. Liza. Sabi nito nang lumapit si Liza. Kailangan nating mag-usap. Wala na po tayong dapat pag-usapan. Sasagot, sana. Si Liza nang mapatihil, siya sa itsura nito. Mukhang totong miserable ito. Please. Pakiusap ni Mommy Zenny. 5 minutes lang. Nag-alangan si Liza. Pero tumango na rin. Sige po, dito lang sa labas. Naglakad sila papunta sa bench sa courtyard. Gusto ko sana humingi ng tawad. Hirap na hirap. Nasabi ngang biyenan niya. Hindi makatingin kay Liza. Para sa gabing yon. Para sa lahat.
Tahimik lang si Liza. Naghihintay ng catch. Sobrang lala ngang kalagayan ni Ian ngayon. Patuloy ni Mommy Zenny. Hindi kumakain. Hindi natutulog. Tinanggal na siya sa trabaho niya. Ikaw lang ang bukang bibig niya. Sinasabi niyang nasira niya ang lahat. Na ang tanga-tanga niya. Tumingin ito kay Liza. At sa unang pagkakataon, nakita ni Liza na walang galit sa mga mata nito kundi luha. Alam ko. Ako ang may kasalanan ng lahat. Ako ang nagpalaki sa kanyang ganun. Ako ang nag-impluensya sa kanya na magalit sa iyo. Akala ko pinoprotektahan ko siya. Pero sinira ko pala siya. Patawarin mo ko. Kung kaya mo. At balikan mo na siya. Mamamatay siya kapag wala ka. Nakinig si Liza sa huling minutong konfesyon na ito. Pero hindi siya nakaramdam ng pahihing proud o fulfillment. Isang tahimik na luzungkot lang. Tulatin na po. Mommy Zenny. Malumanay na sagot niya. Sobrang gihuli na. Tiningnan siya na biyenan. Nang puno, naga-desperasyon. Ang mukha nito. Na tinanggalan ng maskarang ang kayabangan. Ay mukhang kawawa at hindi na niya makilala. Pero mahal ka niya. Umiyak na sabi nito. Narealis na niya iyong mali niya. Pwede namang magbago ang tawa. Pwede po. Sang-ayon ni Liza. Pero kailangan nun ng oras at kagustuhang magbago. At ayoko nang maging part ng mga experiments niya sa sarili niya. Ayoko nang maging nurse. Therapist. O shock absorber sa mga insecurities niya. Gusto ko na lang mabuhay ng payapa. Tumayo siya mula sa bench. Senyales na tapos na ang usapan. Wala po akong galit sa inyo. Mommy Zenny, kahit paano. Nagpapasalamat, pangapo ako. Iyong gabing, yon ang nagpamulat sa akin sa maraming bagay. Pakisabi na lang po kay Ian na pirmahan na iyong annulment papers natin. Yon ang pinakamabuti para sa ating lahat. Tumalikot siya at naglakad papasok ng building. Hindi na lumingon. Naririnig niya ang pagiya sa likod niya. Pero hindi siya uminto. Nakaalis na ang tren. At masaya, siyang nakababa. Siya sa sarili niyang istasyon. Bago pa ito bumangga at tuluyang nawasak. After 2 days, dumating biyak courier ang mga papers na may pirma na ni Ian. Tapos na ang lahat. Officially, naging mabilis at tahimik ang proseso ngang hiwalayan. Hindi na sila nagita sa korte. Maabogado na lang ang nag-usap. Wala nang hiningi si Liza. Kundi ang kalayaan niya. Hindi rin tumutol si Ian. Nagsimula siya ng bagong buhay. Noong una, nakapaninibago na tahimik at blanco ang tsondo. Minsan, unconsciously, nagluluto pa rin siya pang 2 tao. O kaya bumibili ng paboritong yogurt ni Ian sa grocery. Pero unti-unti, nawala ang mga nakasanayang ito at napalitan ng bago, nag-enroll siya sa Italian language class. Na matagal na niyang gusto, nagsimulang umaten ng mga art exhibit at theater plays. Nakipag-reconnect sa mga old friends from UP na hindi na niya nakakausap simula nung kinasal siya. At na-realize niya na ang laki at ang ganda pala ng mundo. Ang deming pwedeng gawin. Maliban sa pag-stress kung paano. Ay please ang asawa at ang nanay nito. Bumalik din siya sa pagbabasa ngang marami hindi lang pang trabaho. Kundi para sa sarili. Na-discover niya ulit iyong sarili niya. Iyong magagusto niya. At iyong mga pangarap niya. Minsan, naisip niya si Ian. Hindi dahil sa galit o inis. Kundi isang distant na lungkot. Sana makahanap din ito ng sarili nitong landas. Sana magmature na ito at maging masaya. Pero wala na siya doon. Isang beses. Almost 6 months after the annulment. Nagkasalubong sila sa National Bookstore. Nakatayo si Ian
Sa fiction section, ibang-iba na ang itsura nito. Pumayat. Maiksi na ang gupit. At naka-formal na polo. Nakita rin siya nito. Ilang segundong nakatitigan sila mula sa makabilang shelf ng libro. Si Ian ang unang lumapit. Hi. Bati niya. Kalmado ang boses. Wala na iyong dating laging nakpipigil. Nang init ng ulo. Hi. Sagot ni Liza. Kumusta? Okay naman. Ikaw rin. Napangisi si Ian. Nakahanap akong bagong work sa isang logistics company. Medyo mabigat na posisyon. Pero okay naman. I'm happy for you. Nag-therapy din ako. Bigla niyang sabi. Nakatingin sa mga mata ni Liza. Inaayos ko na ang lahat. Iyong childhood trauma ko. Si Mama. Tajo. Mabuti, yan. Tango ni Liza. Nagbago na rin siya. Dagdag ni Ian. Mas naging tahimik si Mama. Nagsorry din siya. Ang sabi niya. Alam niya na mali talaga siya. Tahimik sila saglit. Liza. Alam kong hindi na pwedeng ibalik ang pas. Sabi niya, hindi na ako hihingingang sorry. Kasi alam kong hindi mapapatawad iyong ginawa ko. Gusto ko lang malaman mo na, naintindihan ko na lahat. At thankful ako sa iyo para sa naging lesson. Sobrang sakit. Pero palagay ko, yon lang ang kaisa-isang paraan para matauhan ako. Nag-abot siya, nege kamay. Good luck sa'yo. Liza. Kinamayan siya ni Liza. Mainit at matatak ang hawa nito. Good luck din. Ian. Tumalikot siya at naglakad palabas. Pinanot siya ni Liza. At naramdaman niyang tapos na talaga ang kwento nila. Walang sigawan. Walang iyakan. Walang sumbatan. Lahat sila dumaan sa proseso. Natutong leksyon. At humusat na. Kanya-kanya ng landas. Bumalik si Liza sa pagpiling ng libro. Kinuha niya yung bagong. Release ng paborito niyang author. Nakpayat sa cashier. At lumabas. Umulan mahina. Ginagawang malamig ang kalsada ng Manila. At naisip ni Liza na ang buhay niya. Ngayon ay parang isang malinis na papel. At siya mismo ang magsusulat ng bago niyang happy ending. Isang kwento kung saan ang bida. Ang guna niyang mamahalin at irerespeto ay ang sarili niya. Iyon ang pinakatama at pinaka-importanteng discovery na ginawa niya. Naglakad siya habang pumapatak ang ulan. Humahalo ang ambon sa kanyang mga luha na bigla na lang tumulo. Luha ngang pagpapaalam sa nakaraan. At luha na excitement para sa future. Malaya na siya. At napakasarap sa pakiramdam. Lumipas ang isang taon. Ang buhay ni Liza ay payapa at banayad. Parang ilog pagkatapos ang matinding bagyo. Nagtatrabaho pa rin siya sa library. At sobrang fulfilled siya sa trabaho niya. Ang mundo, mega libro. Tahimik at puno ng knowledge, ito ang comfort zone niya. Ang Italian language classes niya naging seryosong hobby na. Nakakapagbasa na siya nga Umberto Eco sa orihinal na wika nito. At nag-part-time pa bilang translator na dagdag income din. Nag-iba na rin ang tsondo niya. Nagparenovate siya ng konti at tinanggal ang huling bakas ng past life niya. Sa pwesto kung saan nandun ang lumanilang sofa ni Ian. Mayroon na ngayong cozy na reading chair at isang tall lampshade. Ang antique na carpet ng lola niya na nasabi mula sa oil stain ay nasa gitna pa rin ngang sala. Pero mas maliwanag at makulay ng tingnan. Natutunan na rin niyang I enjoy ang pagiging mag-isa. Iyong mga gabi na nagbabasa lang siya with herbal tea. Iyong long walk sa park. Panunod ng sina mag-isa para panurin iyong gusto niya. At hindi iyong lahing. Gusto ni Ian, nakilala niya ulit ang sarili niya at na-discover ang mga bagong traits niya. Mahilig din pala siya sa maingay na get-togethers with friends. May alam pala siya
Sa modern art, pwede pala siyang maging makulit, magaan kasama, at carefree. Halos hindi na niya maalala si Ian. Minsan, nakakarinig na lang siya na, update from common friends, inayos talaga nito ang buhay niya. Na-promote daw sa work. Kumuha ng bagong kondo via Pag-ibig. Somewhere in QC. Kausap pa rin nito ang nanay niya. Pero balita nila, nakapag-set na itong mas healthy boundaries. Masaya si Liza para sa kanya. Wala siyang bad blood. Sana nga maging masaya ito. Nagiwalay lang talaga ang landas nila. Parang barko sa gitna ng dagat. Isang Saturday night eksaktong katulad noong gabi na bumago sa buhay niya, nag-decide si Liza na gumawa ulit ng siomai. Pero hindi para i-serve sa ibang tao, kundi para sa sarili niya. Nag-play siyang paborito niyang kanta. Nagpour ng red wine sa baso. At masayang nag-prepare sa kusina. Napakalambot ng ginawa niyang wrapper. Ang bango ng ground pork at spices. Nagbalot siya ng maliliit at perfect na siomai. Habang iniisip kung gaano kalaki ang nagbago sa kanya. Dati, ang paggawa nito ay parang exam. Pagpapatunay ng worth niya as a wife. Ngayon, isa na lang itong masayang hobby. Art at act of self-love. Nang maluto ang siomai, kumuha siyang konting serving, nilagyan ng chili garlic, kalamansi, toyo, at siyempre, maraming fresh na kinchay, na paboritong-paborito niya. Umupo siya sa lamesa by the window. Sa labas, umila ang buong city. Sa kabilang building, may mga bukas na ilaw kung saan bawat kwarto ay may kanya-kanyang drama. Saya at trahedya, kinain niya ang perfect niyang siomai. Uminom red wine at naramdaman niyang sobrang saya niya. Hindi iyong sabog at maingay na sayang kabataan, kundi isang tahimik, malalim, at totong sayang ng isang adult na babaeng dumaan sa impyerno at nahanap ulit ang sarili. Biglang tumunog ang phone niya. Unknown number. Sandaling kinabahan si Liza. Pero kalmado niyang sinagot, "Hello, Liza." "Si, Mommy Zenny, tu?" Napatigil si Liza. Hawak pa rin ang kutsara niya. Ibang-iba na ang boses ng biyenan niya. Tahimik. Parang nag-alangan. Parang nahihiya. "Hello po." Polite na sagot ni Liza. "Liza, hindi ko alam paano mag-umpisa. Tumawag ako para humingi ulit ni sorry. Alam kong matagal na panahon na ang lumipas. Pero hindi ako matahimik. Naging napakasama ko sa iyo. Patawarin mo ko. Kung kaya mo pa." Tahimik lang si Liza. Pinoproseso ang narinig. "Napatawad ko na po kayo." Sagot niya sa wakas. At na-realize niyang totoo. Iyon. Wala na siyang galit. Konting lungkot na lang ang naiwan. "Matagaw na po. Salamat." Rinig sa boses ni Mommy Zenny ang ginhawa. "Gusto ko lang din sabihin na, tama ka sa lahat. Sinira ko talaga ang buhay ng anak ko dahil sa klase ng pagmamahal ko. At sa kontrol ko sa kanya. Tinutuwid na niya ang lahat ngayon. Pero mahirap. Salamat sa lesson na binigay mo. Hindi lang para sa kanya yon kundi para rin sa akin." Nakausap pa sila ng ilang minuto. Kinuwento NG biyenan niya. Naumatan na ito NG support group para sa mga codependent paron. Natututo na raw siyang mabuhay para sa sarili niya at hindi para sa buhay ng anak niya. Parang himala. Nang ibaba ni Liza ang phone. Matagal siyang nakatitig sa bintana. Hindi niya alam kung ano ang susunod, baka isang araw. May makilala siyang bagong lalaki at mag-build ng healthy relationship o baka hindi, pero hindi na yon mahalaga. Ang importante. Nahanap niya ang sarili niya. Natutunan niyang maging masaya kahit makisa
At iyon ang pinakamalaking panalo sa buhay niya. Tinapos niya ang siomai niya. Nahugas ang plato. At pumunta sa sala kasama ang mga libro niya. Kumuha siya ng bagong nobela. Umupo sa reading chair niya. Nagkumot. At nagsimulang magbasa. Sa labas, tahimik na ang paligid. At sa loob maliit at mainit niyang kondo. Punong-punong ang kapayapaan. At iyon lang ang tanging kailangan niya para maging masaya. Kung na-inspire kayo sa kwentong ito. At kung naniniwala kayong pagkatapos ang pinakamadilim na gabi, ay laging may umagang paparating. Please, i-like ang video na ito at i-share ang inyong thoughts sa comments. Ang suporta ninyo ang tumutulong sa amin para makagawa ng mas marami pang totoong kwento tungkol sa buhay, pag-ibig, at katatagan nating mga Pilipino. Maraming salamat po.